Hindi ka ba nagsisisi na si Glenn ang pinakasalan mo ni Neth? Minsang tanong ng kaibigan ni Neth sa kanya. Si Lizzie ay isa sa pinakamatalik niyang kaibigan noon pa man. Saksi si Lizzie sa lahat ng hirap at pag-unlad niya sa buhay noon. Hanggang ngayon ay nanatili pa rin silang magkaibigan. Ngunit di tulad noon ay hindi buong ang tiwala ni Neth sa kaibigan. Bakit mo naman natanong yan? Obviously, because I know you. I know your past. I witnessed your heartbreak with the other guy. No, siyang una at huling iniyakan mo. May asawa na ako, Lizzie. Hindi na dapat natin pag-usapan yan. Ang nakaraan ay parte na ng nakaraan. Hindi na may babalik yun. And now is the present that we should have to focus on. Dahil itong mas importante. Kung maibabalik ba ang dati, ganito pa rin ba na desisyon ang gagawin mo? Lizzie, please. Let's stop this conversation. It isn't funny anymore. I'm serious, Nineth. Paano kapag magkita kayo ulit ng ex mo? Ano bang pinagsasabi mo? Baka may asawa na yung si Marco eh. Kita na, hanggang ngayon ay naaalala mo pa rin ang pangalan niya. Ibig sabihin, hindi mo talaga siya kayang kalimutan. Ewan ko sa'yo dyan, may asawa na ako. Nagdududang napatingin si Lizzie kay Nineth. Ngunit sa huli, ay natawa na lamang ang dalawa dahil sa walang kabuluhang usapan nilang dalawa. Uuwi ka na ba? Tanong ni Lizzie nang makitang tumayo ang kaibigan sa kanilang sofa. Oo paghahandaan ko pa ng dinner si Glenn. Napansin ni Nineth ang pag-iba ng ekspresyon ng kanyang kaibigan nang banggitin niya ang pangalan ng kanyang asawa. Hindi niya na lamang yun pinansin, inaakalang namamalik mata lamang siya. Ganun ba? Baka pupunta ka rito sa bahay bukas. Wala ako rito bukas ha? Ha? Bakit? May lakad ka? Napaiwas si Lizzie ng tingin sabay tikim. Oo, mga 2 days yata ako mawawala. Ay, ang tagal naman. Nakakabagot. 2 days ding mawawalang asawa ko eh. Napatingin si Ninette sa kaibigan niyang nagulat kahit hindi naman talaga itong mukhang gulat. Natawa ang babae sa reaksyon nito. Nagugulat ka ba talaga? Mukha namang di ka nagulat sa sinabi ko eh. Parang pinilit mo lang ang gulat mo. Nabanggit ko na siguro to sa'yo kaya mukhang hindi ka nagulat no? Oo. Nasabi mo na. Alam mo, ang weird mo lately. May tinatago ka ba sa akin? Kaya ka siguro mawawala ng 2 days dahil may ka-hook up ka no? Ikaw ha? Di ka na nag-o-open up sa love life mo. Date lang naman yon. Ang swerte mo nga eh. Sa ganda mong yan, hindi mo na kailangang akitin ng mga lalaki dahil maakit na agad sila sa'yo. Sikat ka rin. Kilala sa pinakamatalino simula elementary hanggang sa pag-college natin. Naging crush ka ng crush ko. Lizzie, maganda ka rin naman ah. Iba pa rin yung alindog mo. Nakakainggit. Huwag na nga nating pag-usapan yan. Siya nga pala. Kailangan ko na talagang umalis. Sige, ingat ka. Bago tuluyang umalis si Nineth, nakuha ng atensyon niya ang pamilya na relo na nakalapag sa maliit na aparador. Nang makita ni Lizzie ang kanyang tinitingnan, kaagad itong nataranta at kinuha ang relo. Mabilis nang binulsa to. Sandaling nangunot ang noo ni Nineth, ngunit pilit pa rin siyang napangiti nang magpaalam sa kaibigan upang umalis. Nang makauwi si Nineth sa kanilang bahay, mabigat ang loob niya habang ginagawa ang palagi niyang ginagawa para pagsilbihan ng asawa. Pilit na bumabagabag pa rin sa isip niyang nakita niya kanina. Habang nagluluto, nagulat si Nineth nang biglang may yumakap sa kanya. Napangiti ang babae ng mapagtantong asawa niyang nakayakap sa kanya. Nakauwi ka na pala. I missed you. Anong ulam natin? Adobong manok. Napakalas ng yakap si Glenn sa asawa. Napalingon naman sa kanya si Nineth dahil doon. Bakit? May problema ba? Iyan na naman ang ulam. Anong iyan na naman, Glenn? Ngayon lang ako nakaluto ng gantong ulam. Last week lang ako nakaluto nito. Napaiwas si Glenn ng tingin at parang may naalala. Lizzie. Bulong ng lalaki na hindi naman nakatakas sa pandinig ni Nineth. Lizzie? Bakit? Anong meron kay Lizzie? Nothing. Naalala ko lang na siya pala nagluto niyang kahapon. Kahapon? Pinadalhan niya kasi ako ng pagkain sa site. Si Lizzie?
Nagpadala ng pagkain sa'yo? Weird. That's new. Bakit naman? Hindi niya nabanggit sa akin yan Hindi naman kayo close, diba? Yeah, we're not close. Natandaan niya kasi na nabanggit mo raw na paborito kong adobo. Kaya pinadala niya sa akin to. Yun lang naman. Hindi mo rin nabanggit sa akin yan. Kung hindi ako nagluto ng ulam natin ay hindi ko malalaman ng tungkol dito. Hinawakan ni Glenn ang kamay ng asawa. Kaagad niyang hinalikan ng pisngi ni Nineth. I'm sorry. I don't think that's important kasi. Can we please be honest to each other? Why? You think I'm lying to you, Nineth? You know that I love you. I know, Glenn. I'm sorry. Ang gusto ko lang namang sabihin ay maging open tayo sa isa't isa. Are you telling me na dapat ay alam mo lahat? It sounds like you're trying to suffocate me, Nineth. I don't like that. I hate it. I'm sorry, Glenn. You still can't get over to your ex, aren't you? What? Bakit nasali na naman ditong ex ko? Why you always bring up my ex, Glenn? It's just you and me. No one else. Hindi mo naman sana ako pakakasalan kung hindi siya umalis, di ba? 2 taon ang nakalipas bago kita pinakasalan. Hindi mo man nakikita. I chose you. Kaya hindi ko alam kung bakit binibring up mo pa rito ang ex ko. Baka may asawa ng hayong tao eh. You sound bitter, Nineth. Napahila mo si Nineth ng mukha. Look, I was trying to build a healthy relationship between us, Glenn. Kung magaganyan ka lagi, paano tayo tatagal nito? You're saying that you're going to leave me? 1 taon na tayong kasal. Kung gusto ko tang iwan, sana matagal ko nang ginawa. Bakit mo ba naiisip yan? I don't feel the spark between us, Nineth. Parang may parte sa'yo na hindi ko kayang maabot. Spark? Relationship isn't always finding a spark, Glenn. It's always about choices. Pinili kita. Hindi pa ba sapat yun? You married me because I'm the only one who is there for you when you need me. I choose to marry you because I freaking love you. Pumungay ang mga mata ni Glenn sa narinig sa asawa. Para bang bigla itong nahimasmasan sa lahat ng kanyang mga nasabi. Napapikit siya ng mariin. I'm sorry. I don't want us to fight. Stop fighting, please. Ako talaga nag-umpisa ng away na to. It's all my fault. I'm sorry. That's okay. I'm sorry din. I'm at fault too. Luto na ba ang ulam? Kumain na tayo. I'll change my clothes first. Akyat muna ako sa taas. Okay. I'll wait for you. Ihahanda ko lang ang mesa tapos na rin ako magluto eh. Hinalikan ni Glenn sa pisngi si Nineth bago umakyat sa kwarto nilang dalawa. Napabuntong hininga naman ng babae nang mawala sa paningin niyang asawa. Nanggilid ang luha niya habang inaayos ang dinner nilang dalawa ni Glenn. Makalipas ang ilang minuto, hindi mapakali si Nineth habang hinihintay ang kanyang asawa. Kaya naman ay napagdesisyonan niyang sunduin nilang ito sa kwarto nila. Nagigilty na ako. She loves me. I love her. Hindi na nagawang buksan ni Nineth ang pinto nang marinig ang boses ni Glenn. Nanatili siyang nasa harap ng pinto, sinusubukan na makinig sa sinasabi ng lalaki. Ngunit wala na siyang narinig higit pa roon. Nagulat na lamang siya nang biglang bumukas ang pinto. Gulat na napatingin si Glenn sa asawa. Hindi nakatakas sa paningin ni Nineth ang guilt at takot sa mga mata ng asawa. Sinong kausap mo? It was just a friend. Let's eat na. Nagtataka man ay napatangon na lamang si Nineth. Sabay na bumaba ang dalawa papuntang dining area. Titig na titig si Glenn sa asawa habang pinapanood itong nagsasandok ng pagkain sa kanyang plato. Kumusta ang araw mo? Namasyal ako sa bahay ni Lizzie. Nandun ako sa kanila buong araw. Umiba ang ekspresyon sa mukha ni Glenn nang marinig ang pangalan ng kaibigan ni Nineth. Napansin ng babae dahilan para maalala ang relo na nakita niya sa aparador. Nadako ang tingin niya sa relo na suot-suot ni Glenn. Kaagad na nangunot ang kanyang noo nang may mapansin. Ibang suot mo ang relo ngayon at mukhang mahal. Nasaan ang relong bigay ko sa'yo? Napansin ni Nineth ang pagbaba ng kamay ni Glenn para maitago ang relo na suot-suot niya. Mas lalong nagtaka ang babae sa reaksyon ng asawa. Yun ba? Nandun sa opisina ko, naiwan. Eto naman, binili ko. Ang ganda. Bagay din yun sa'yo. Mas magandang bigay mo sa akin.
Ang relo na bigay ko sa'yo at ang relo na nakita ko sa bahay ni Lizzie, parehas pala. That's cool. Tuloy ba ang alis mo bukas? Yes. 2 days lang naman. Hindi ako magtatagal doon. Baka manguli lang asawa ko sa akin eh. Biro pa ni Glenn sa asawa. Hindi alam ni Nineth kung bakit hindi niya magawang ngumiti sa mga oras na to. Parehas pala kayong dalawa ni Lizzie. Aalis din siya ng 2 days eh. Pinag-aralan lang mabuti ni Nineth ang reaksyon ni Glenn. Napatikim ang kanyang asawa at pansin ang pilit niyang pagtawa. Humigpit ang hawak ng babae sa kanyang kutsara. Wow! What a coincidence, right? Anong oras ang alis na kung ganun? Hindi ko alam. Hindi niya nabanggit eh. Ikaw? Umaga siguro. Hindi na kita gigisingin bukas ha. Ayoko masturbo ang tulog mo eh. Napatango ni lamang si Nineth. Hindi niya alam kung paano natapos ang gabi niya na parang may kung anong bumara sa kanyang dibdib. Kinaumagahan, nagising si Nineth na wala na sa kanyang tabi ang asawa. Mas lalong nadaragdagan ng bigat at kirot sa kanyang dibdib. Kahit na ganoon, ay mabilis pa rin bumangon si Nineth sa kanyang higaan at inayos ang sarili. Kinuha niyang bag kung saan nakaimpake na roon ang kanyang mga damit na kagabi niya pa naihanda habang tulog ang kanyang asawa. Nang makababa, dumiretso siya sa garahian at nagmaneho ng sasakyan. Habang nagmamaneho, chinek ni Nineth ang GPS kung saan nakatrack ito sa cellphone ni Glenn nang hindi niya alam. Alam ni Nineth na mali ang ginagawa niya. Ngunit pakiramdam niya ay hindi siya mapapanatag hanggat hindi masasagot ang lahat ng mga bumabagabag sa isip niya. Yun ay kung meron bang lihim na relasyon ang kanyang asawa at matalik na kaibigan. At kung magkikita ba talaga ang dalawa ngayon. Hindi naniniwala si Nineth na coincidence lamang yun. Malayo ang lugar na pupuntahan ng kanyang asawa. Kapag sasakyan ang gagamitin, ay aabot ng mga 6 na oras ang biyahe. Samantalang kapag barko ang sasakyan, ay 2 oras lamang. Pero mas pinili ni Nineth na gamitin ang sasakyan papunta kung saan ang kanyang asawa. Natigil ang sasakyan ni Nineth sa isang hotel kung nasaan nakatrack ng GPS sa cellphone ng asawa. Naisip niya bago tuluyang kumuha ng room para manmanan si Glenn. Napagdesisyonan muna niyang dumiretso sa restaurant ng hotel. Nasa kalagitnaan pa lamang siya ng entrance nang mamataan niya ang kanyang asawa at kanyang matalik na kaibigan sa isang table. Akmang lalabas na sana siya dahil bigla siyang ginapangan ng kaduwagan. Ngunit nang mapagtanto niyang sila dapat ang matakot, taas no siya ng lakad ngunit pinapanatili ang lakad na parang nagtatago para hindi siya makita ng dalawa. Dahil nakatuon ang buong atensyon niya sa kanyang taksil na asawa at matalik na kaibigan, hindi niya sinasadyang mabangga siya sa matigas na braso ng isang lalaki. Nakuha ng lahat ng kanyang atensyon sa pangyaring yon. Nang makita si Glenn at Lizzie na akmang titingin na sa direksyon niya, kaagad siya nagtago sa katawan ng lalaki at wala sa sariling hinila ito sa table kung saan hindi siya makikita roon. You look like a spy. Wika ng lalaking hinila niya. Napabilis ang tibok ng puso ni Nineth nang marinig ang boses ng lalaki. Ilang taon na ngunit alam niya ang boses na yon. Ang boses ng lalaking hindi na kayang kalimutan kahit anong pikit na paglimot niya rito. Marco. I'm glad you still recognize me. Though it's hurt ngayon mo lang talaga tuloy na pansin na ako pala to. Seems like you're busy with someone or something para hindi mo maisip na ako pala to. Wika pa ng ex-boyfriend ni Nineth. Alam niyang may malalim na kahulugan ang sinabi ng lalaki sa kanya. I'm sorry. Hindi kita napansin agad eh. Kumusta ka na? Do I have to answer that, Nineth? Ikaw, kumusta ka na? Nagpakasal ka na pala? How's your marriage? Hindi mo man lang ako hintay 2 taon na akong kasal. Ikaw, may asawa ka na? Do I look like I have a wife? I don't have a plan to get married. Unless... Never mind. Naikagat ni Nineth ang kanyang ibabang labi. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya magawang tumingin sa mga mata ni Marco ngayon. Natatakot siyang baka yun ang maging dahilan ng panghihina niya. Natatakot din siyang baka madagdagan ng pagkakasalan niya sa asawa niya. Inaamin niyang hanggang ngayon, may parte pa rin si Marco sa kanyang buhay na hindi na kayang bitawan. Ang parting yun na hindi rin kayang hawakan ni Glenn. I'm sorry, Marco. Akala ko nakalimutan mo na ako. Paano kita kakalimutan, Nineth?
Nangako tayong dalawa na hindi natin kakalimutan ng isa't isa. Pinanghawakan ko yun. Pero hindi ko alam na ako na lang palang naiwan sa pangakong yun. Marco. I know, Nineth. It's my fault. Masyado ako mabagal kaya naunahan ako ng iba. Inaalagaan ka ba ng asawa mo ng maayos? Hindi ka naman niya sinasaktan, di ba? No, hindi niya ako sinasaktan, Marco. Physically? Yes, he never hurt me physically. How about mentally and emotionally? Hindi maiiwasan sa mag-asawang ganun, Marco. Maging ako ay nasasaktan ko rin siya minsan through mental and emotional. But we both fix it naman. Kapag sobra ng sakit na binibigyan niya sa'yo, kapag nasaktan ka niya, kapag pagod ka na sa kanya, bumalik ulit sa akin. Sasaluhin kita hanggang maubos ako. Marco, please. Don't worry. Hindi ako manggugulo sa inyo. Hindi ko magagawa yun. Ayoko magbigay ng rason sa'yo para saktan ka. Hindi ko kayong makita kung masasaktan ka ni Neth. Mahalaga ka sa akin. Noon pa man. At kahit hanggang ngayon. I don't know what to say. You don't have to say anything. Bakit ka nga pala nandito? At bakit bigla mo nalang akong hinila? Ang mukha mo kanina parang may tinataguan ka at parang may humahabol sa'yo. May ninakawan ka ba? The heck no? I'm not that cheap to do that. Hinila kita kanina. Dahil ayoko may makakita sa akin. Wika ni Nineth at nag-iwas ng tingin. Sino? It was nothing. May masama ba silang ginawa sa'yo? Tell me. I'll tell security to drag them out. No, it's okay. Okay na. Nakalabas na yata sila. Pagsisinungaling pa ni Nineth. Napatango na lamang si Marco. Katalata sa mukha nito na hindi naniniwala sa sinabi ng babae. I didn't believe you. But I respect na hindi mo kayang sabihin sa akin ng totoo. By the way, nandito rin naman tayo nakaupo. Why don't we eat instead? I'm sure you're already starving. Napahawak si Nineth sa kanyang tiyan. Naramdaman niyang pagkalam ng sikmura niya, kaya napatango siya kay Marco bilang pagsang-ayon. Natawang lalaki sa reaksyon niya. Anong nakakatawa? You never change. Kapag yayayaan kitang kumain, lagi mong hinahawakan ng tiyan mo. At kakalam to. Instead of saying yes, he just nodded at me and didn't say anything. Napatikim si Nineth sa sinabi ni Marco. Hindi niya inaasahan ang pakiramdam na parang libu-libong paru-paro ang kumikiliti sa kanyang tiyan nang maisip na hindi nga talaga siya kinalimutan ng lalaki. Ngunit ang lahat ng pakiramdam na yon ay napalitan ng paninikip ng dibdib nang mapagtanto na hindi na dapat maramdaman yon dahil pakiramdam niya ay nagtataksil siya sa kanyang asawa. Tinawag ni Marco ang waiter, samantalang tahimik lamang si Nineth na nanunood sa lalaki na ngayon ay kinakausap na ang waiter. Napasilit ng konti si Nineth kung saan niya nakitang nakaupo ang kanyang asawa at matalik ng kaibigan. Nakita niyang masayang nag-uusap ang dalawa. Nagtatawanan pa ito sa mesa, kung minsan ay nagsusubuan, ngunit hindi nakatakas ang paningin niya ang magkahawak na kamay ng dalawa. Maya-maya pa'y naghalikan ng dalawa. Hindi napansin ni Nineth na halos malukot na ang menu na hawak niya dahil sa matinding galit na bumubuo sa kanyang dibdib. Nineth, are you okay? Natauhan lamang babae nang marinig ang boses ni Marco. Napalingon siya rito, nagtataka na nakatingin ng lalaki sa kanya. Bumaba ang tingin niya sa menu na lukot-lukot. Yes, I'm okay. I'm sorry. Narinig mo bang sinabi ko? Ha? Sorry, pakiulit nga ng sinabi mo. Hindi ko narinig eh. Sabi ko, nandito sa menu ang paborito mong pagkain. Orderin ba natin? Yes, please. Hindi na nabalik pang atensyon ni Nineth kina Glenn at Lizzie. Natuon ang buong atensyon ng babae kay Marco. Hindi maiwasang magulat ni Nineth nang makita sa mesa ang lahat ng mga order ng lalaki na siyang paborito niya. Naalala mo pa rin pala talaga ang mga paborito ko. How can I not forget it? I always remember everything about you. Kalimutan ko lang ang akin. Huwag lang ang sayo. Are you saying that I am more important than yourself? If I'll forget you, about you, there's a part of me that feels empty. Kapag pinipilit kong kalimutan ka, pakiramdam ko parang nawawala rin ako sa sarili ko. Mahalaga ka sa akin kaya sa sarili ko. Ikaw ang dahilan kung bakit naging makabuluhan ang buhay ko.
Ikaw ang dahilan ng pagtawa ko, ng pag-iyak at pangungulila ko. You're the reason why I wake up every morning and sleep every night. Kapag gising ako, ikaw ang iniisip ko. Kapag tulog ako, ikaw ang panaginip ko. Marco, I know, I look creepy and obsessed with you. Pero totoong lahat ng mga sinasabi ko. There's no reason to lie. Life is too short for not confessing what you truly feel to someone. I don't want to waste a damn time for not telling what I truly feel. I still can't get over you, Nineth. may asawa na ako, Marco. As if I care. Wala akong pakialam kung may asawa ka man o hindi. Gusto ko lang sabihin sa'yo ang totoong nararamdaman ko. Ngayon na nasabi mo, maybe it's time for you to love again. How can I love again when I'm still into you? Marco, please. This conversation is nonsense. Ayoko na maging dahilan ito ng paghihiwalay ng asawa ko. Why? Pwede mo namang sabihin sa akin na hindi mo ako mahala. Wala naman akong sinabi na ibalik mo rin ang nararamdaman ko sa'yo. Like what I have said. Gusto ko lang sabihin sa'yo ang totoong nararamdaman ko para sa'yo. I'm not asking you to reciprocate my feelings for you. Thanks for this food. Alis na ako, Marco. It's nice seeing you again. Wika ni Nineth at napatayo na. Napalingon siya sa lamesa kung nasa nakaupo ang matalik niyang kaibigan at asawa kanina. Ngayon ay wala na ang mga ito sa table nila. Hindi na hinintay pa ni Nineth ang sagot ni Marco at tuloy na siyang lumabas. Lumabas ang babae at nagtungo sa kanyang kotse. Kinuha niya ang bag kung saan nandoon ang mga damit niya. Pagkatapos ay humarap siya sa receptionist ng hotel. May I know if kung anong room nakastay sina Lizzie Java and Glenn Capistrano? Tanong ni Ninette sa receptionist. Sorry po, ma'am. Nasa protocol po ng hotel na to na bawal kong magbigay ng room information ng ibang guests for the privacy and security po. Sige na po. This is emergency po kasi eh. Kailangan ko lang talagang malaman. Pwede namang sabihin mo na lang sa akin kung saang room sila. Magkatabi lang ba ang room nila? O magkasama sila sa isang room? Ma'am, pasensya na po talaga. Confidential po talaga yung mga ganong detalye eh. Hindi po namin pwedeng kumpirmahin kahit anong tungkol sa guest. Lalo na po kung saan sila naka-check-in o kung sinong magkasama. Bullshit. I was just asking if they are in the same or different room. Bakit hindi niyo masabi sa akin? Napapikit si Ninette ng mariin. Gustuhin niya mang magwala at halughugin lahat ng bawat room ay hindi niya magagawa yun. Alam niyang manatitira pa siyang kahiyan sa sarili niya. Tell her. Napaigtad si Ninette nang marinig ang boses ni Marco sa likuran niya. Napalingon siya sa lalaki na seryoso ang tingin sa receptionist ng hotel. Agara namang sinunod ng receptionist ang utos ni Marco na siyang pinagtaka ni Ninette. Sige po sir, ma'am, pwede ko po bang malaman ang pangalan ulit nila? Lizzie Java at Glenn Capistrano. Agad niyang tinapang computer at naghanap sa sistema. Ilang segundo lang ang lumipas bago siya muling nagsalita. Room 918 po. Isang room lang po ang nakabook sa pangalan ni Miss Lizzie Java. Guest po niya si Mr. Glenn Capistrano. What? Magkasama sila sa iisang room? Sigurado ka ba? Check mo nga ulit. Utos pa ni Ninette sa receptionist. Napatingin ang receptionist kay Marco. Nang makitang pagtango ng lalaki, ay kaagad niyang sinunod muli ang utos ni Ninette. Ganun pa rin po ang resulta, ma'am. Room 918 pa rin at magkasama sila sa iisang room. I want to check in sa room 917. May nauna na pong naka-check-in doon, ma'am. Room 919 then. Akong naka-check in sa room 919. Singit pa ni Marco. What? How about sa harap ng 918 na room? Pasensya na po ulit, ma'am. Kung gusto mo, Ninette, sa akin ka na lang muna. Wala nang ibang malapit na room sa 918. Di ba yun naman ang habol mo? Kung gusto mo, doon ka na lang muna. Walang ibang kwarto na mas malapit sa kanila, kundi yun. Sir, gusto niyo po bang i-request na magpalit na lang kayo ng room para makagamit si ma'am ng 919? May vacant po sa 1022. No. She'll stay with me. I'll stay with her. Matamang sagot ni Marco habang nakatingin ng diretsyo kay Ninette. Napalunok bigla ang babae. Ayaw namang pumayag na iisang kwarto lamang sila ng lalaki, ngunit wala siyang magagawa dahil may kailangan pa siyang malaman. Napapikit si Ninette ng mariin at saka dahan-dahang tumango. Okay, I'll stay with your room. Good.
Tapos ang usapan. Marga, I need another key for my room. Utos si Marco sa receptionist. Nangunot ang noon ni Nineth nang mapagtantong grabe naman makautos ang lalaki sa receptionist ng hotel. Nagulat naman si Nineth nang walang alinlangang sinunod ang babaeng utos ni Marco. Iniisip na lamang ng babae na kaya ito sumusunod sa lalaki dahil nabihag ito sa mapang-akit na karisma ni Marco. Hindi may pagkakaila ni Nineth na kakaiba talagang kamandag ng kanyang dating kasintahan pagdating sa mga babae. Give me your bag. Ako nang magbubuhat niyan. Wika ni Marco habang naglalakad ang dalawa papuntang elevator. Ngunit bago pa man tumanggi si Nineth, ay kaagad ang inagaw ng lalaki sa kanyang bag nang walang paalam. Hinayaan na lamang siya ni Nineth sa gusto nito. Kung makaasta ka kanina sa harap ng receptionist, parang ikaw ang hari sa hotel na to ah. Ang bilis mo siyang mapaamo. Sa bagay, mabilis talagang bumigay ang mababae sa'yo kahit dati pa. Hindi na bago sa akin yon eh. Hindi na ako naninibago sa ganung senaryo. Hindi alam ni Nineth kung bakit parang naging tunog mapait ang naging boses niya habang sinasabi niya yun. Napatingin siya bigla kay Marco nang marinig ang pagtawa nito. Napairap siya rito. You sound jealous, Nineth. Hindi ka pa rin nagbabago. You always judge me easily. I'm not jealous, Marco. Don't be fool on yourself. At for your information, hindi kita hinuhusgahan. Sinasabi ko lang ang totoo. I am the owner of this hotel, Nineth. Kaya ganun ang trato nila sa akin at mabilis lang sumunod sa utos ko. Yes, ako ang hari ng hotel na to. And I'm waiting for my queen. Nakangising wika ni Marco. Laglag pang ang napatitig si Nineth sa lalaki nang marinig ang sinabi nito. Hindi siya makapaniwala sa sinabi. What? May-ari? You're kidding, right? I'm not, Nineth. Kung gusto mo, bumalik ka ulit sa receptionist at tanungin mo siya para sa confirmation kung hindi ka naniniwala sa akin. That's surprising. Congratulations. Gulat pa ring wika ni Nineth. Bumukas bigla ang elevator. Nanlaki ang mga mata ng babae nang makita ang kanyang asawa at matalik na kaibigan na papasok sa elevator kung nasan sila. Nakatalikod siya at napatingin kay Marco na ngayon ay nagtaka bigla sa akto niya. Are you okay? Is there something wrong? I need your help, Marco. Why? What happened? What kind of help? Papasok kayong dito ang asawa ko at si Lizzie, yung matalik kong kaibigan. I want you to do something para hindi na tayo mapansin o mamukhaan. Why? Anong meron sa dalawa? At bakit sila magkasama? Stop asking and just do something, Marco. I'll explain to you later. Marahang tumango si Marco. Nanlaki ang mga mata ni Nineth nang biglang hinapit ng lalaking kanyang bewang palapit sa katawan nito. Bago pa man siya makapagreklamo, ay walang kahirap-hirap na pinalit ni Marco ang kanilang posisyon na dalawa. Naramdaman na lamang ni Nineth ang malamig na bakal sa kanyang likuran. I'm sorry, but if you don't want us to recognize by them, I need to kiss you. Let me taste your lips a bit. Hindi na nagawa pang magreklamo ni Nineth nang marinig ang hagikik ni Lizzie papalapit sa elevator nila. Kaagad niyang hinila ang batok ni Marco at siniil ito ng halik. Naramdaman niyang natigilan ng lalaki sa ginawa niya, ngunit nang makabawi, ay humalik ito pabalik sa kanya. Salamat pala sa relo na bigay mo sa akin. It's okay, Glenn. Mahigit 1 milyon ang bili ko riyan, kaya ingatan mo. Nga pala, naiwan ko yung relo sa bahay niyo. Nakita yun ni Nineth sa bahay mo. Kukunin ko yun sa'yo ha. Hinahanap niya na kasi sa akin at baka magtaka yun. Ay nako, mukhang mura lang naman ang bili niya ron eh. Tinitipid ka yata. Samantalang ako, halos milyon-milyones ang halaga ng mga binibili ko para sa'yo. Habang naghahalikan, napahigpit ang kapit ni Nineth sa damit ni Marco sa narinig mula sa kanyang kaibigan. Na sa labis na nararamdaman, wala sa sariling kinagat ni Nineth ang ibabang labi ni Marco. Humigpit ang hawak ng lalaki sa kanyang bewang at napadang ito sa kanyang ginawa. Dahilan para makuha ni Lizzie at Glenn ang atensyon sa kanila. Ngunit dahil sa posisyon nilang dalawa, ay hindi sila nakilala. Bahagyang napangiwit napairap si Lizzie habang tinitingnan sila na nantiling naghahalikan. Ang dugyot nyo naman, huwag kayong pakalat-kalat. Sa room kayo maghalikan. Iyaan mo na sila. Yung babae parang kalad ka rin. Papahalik lang kung saan-saan. Nagpintig ang tenga ni Nineth sa narinig.
Akmang susugurin niya na sana si Lizzie, ngunit napahigpit ang hawak sa kanya ni Marco sa bewang at mas lalong diniin ang paghalik niya rito. Hindi alam ni Ninette kung bakit bigla siyang kumalma dahil doon. Naramdaman ng dalawang pagbukas ng pinto at paglabas nila Lizzie at Glenn, ngunit hindi yun ang naging dahilan upang itigil ni Marco ang pagpapakalma sa kanya. Marahan ang bawat pagdampi ng labi ng lalaki sa labi ni Ninette. Nang mapagtanto ng babae na wala ng dalawa, bahagyan niyang tinulak ang mahina si Marco papalayo sa kanya. At bago siya tuluyang tigilan ng lalaki, naghabol pa ito ng mabilis na halik sa labi niya at marahang pinisil sa bewang nito. Nanlaki ang mga mata ni Ninette sa ginawa niya. The show is over, Marco. Stop acting like you're dumb thirsty on someone's lips. Parang ilang taon kang hindi nakatikim ng halik sa labi ah. Napangisi si Marco sa anas ni Ninette. Mas lalong lumapad ang ngisi nito nang makita ang pamumula ng pisngi ng babae dahil sa paraan ng paghalik niya kanina. Yes, I'm not kissing someone for years. Simula nang halikan kita nung tayo pa. Yun na yung huling halik ko. Stop it, Marco. Uhaw ka lang talaga sa halik noon pa man. Really? Look who's talking. Sino sa ating dalawang kumagat ng labi dahil sa grabing panggigigil ha? Napaiwas ng tingin si Ninette. Nang bumukas ang elevator, kaagad siyang lumabas at mabilis na talikuran si Marco. Napahalakak namang sumunod ang lalaki sa kanyang likuran. Turn left, Ninette. Natatawang wika ni Marco nang makita ang maling direksyon sana pupuntang babae. Natigil si Ninette sa harap ng pinto ng room. Agara namang pinagbuksan siya ni Marco ng pinto. Pagpasok, bumungad sa kanyang naiwang amoy ng lalaki sa loob. So, mind if you explain kung anong nangyayari? Is your husband cheating on you with your best friend? Hindi ko pa alam. Hindi mo pa alam? Hindi pa ba sapat ang mga naring at manakita mo kanina? Gusto ko talaga na mahuli sila sa akto. Akto? Anong aktong ibig mong sabihin? Hindi pa ba sapat yung nag-check-in silang magkasama sa iisang kwarto? Yung pag-uusap nila sa elevator na halos magkapalitan ng laway sa titigan? Yung pagsama nila sa restaurant habang minaman-manan sila mula sa sulok? You think hindi ko napansin? Gusto ko makita ang nagtatalik silang dalawa bago ako umaksyon. You want me to help you? At ano naman ang maitutulong mo sa akin? Wala ka namang kinalaman dito, Marco. Nakalimutan mo yata na ako may-ari ng hotel na to. Lahat ng kwarto may CCTV. Pwede ba yun? Bakit may CCTV sa bawat kwarto? Hindi ba bawal yan? May protocol nga kayo na hindi pwedeng magbigay ng kahit anong impormasyon tungkol sa mga guest eh. Tapos may CCTV pa kayo sa loob? Hindi ba yan invasion of privacy? Of course, bawal. Pero hindi ibig sabihin walang exceptions. Hindi lahat ng camera naka-on para sa guest. May mga nakatago para sa seguridad. Pang internal use lang. Pero kung gusto mo talaga ng ebidensya, may paraan para makuha natin yun. At kung totoo ngang may footage, handa ka bang iparest ang reputasyon ng hotel mo para lang sa akin? I'm willing to risk everything on you, Ninette. Napaiwas ang tingin ng babae nang maramdaman ng biglaang kiliti mula sa kanyang tiyan. Why are you doing this, Marco? Kung makakatulong yun para mapagtanto mong hindi ka dapat niloloko ng lalaking yan, then yes, I'd risk it. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Makita silang magkasama o ang katotohanang kailangan ko pa ng pruweba bago ko paniwalaan ang kutob ko. Minsan kasi, hindi sapat ang kutob. Pero minsan din, sapat ng sakit para magising sa katotohanan. Hindi ko lang matanggap bakit sa dami-dami ng babae. Bakit kaibigan ko pang gagawa sa akin ito? Are you really cared that your husband cheating on you? O na-disappoint ka lang dahil pwede namang ibang babaeng ipalit sa'yo? Bakit kaibigan mo pa? What do you mean? You don't really love your husband, aren't you? What are you talking about, Marco? Pinakasalan ko siya. Of course, I love him. Bakit ko siya pakakasalan kung hindi ko naman pala siya mahal? Mas minahal mo ba siya kaysa sa akin? Paus ang boses na tanong ni Marco. Nanikip bigla ang dibdib ni Ninette sa tanong ng lalaki. Hindi na mahalaga kung sinong mas minahal ko sa inyong dalawa. Hindi na mahalaga kung sinong mas lamang sa inyong dalawa. Dahil kahit ano pa man ang magiging sagot ko, ay hindi pa rin mababali na si Glenn ang pinakasalan ko. I don't fucking care whom you choose. I'm just asking you kung sinong mas mahal mo sa aming dalawa. Marco, please stop. Hindi ko gustong patutungan ng pag-uusap natin to.
You still love me, right? Fuck this love, Marco! Sigaw ni Nineth. Akmang tatalikuran niya na sana ang lalaki para iwasan ang sunod-sunod na tanong ni Marco nang bigla siya nitong pinatigil. Hinuli nito ang kanyang pulsuhan. Bago pa man makaangat si Nineth, hindi na siya binigyan pa ng lalaki ng pagkakataon nang bigla siya nitong siniil ng halik. Nagulat si Nineth sa kanyang ginawa. Sinubukan niyang magpumiglas mula rito, ngunit hindi nagpatinag si Marco. Hanggang sa nahanap ng babaeng sarili na nang hihina tuluyang bumigay sa marahas na halik ng lalaki. Wala sa sariling tinugunan niyang mainit na halik ni Marco. Kung kaya nilang mag-cheat, alam kong kaya mo rin, Nineth. Use me. Gamitin mo ako para makapaghinganti sa kanila. Cheat with me, Nineth. Handa akong maging kabit. Kahit maging kabit mo lang, Nineth. Bulong ni Marco sa pagitan ng halik nila. Nagulat ang babae sa narinig at doon lamang siya natauhan. Mabilis siyang naitulak ng lalaki. Lalapit pa sana si Marco, ngunit kaagad ay napaatras si Nineth. Nagulat ang lalaki sa kanyang ginawa at gumuhit ang sakit sa mga mata nito. Nanggilid ang mga luha ni Nineth. Malito, Marco. May asawa ako. I took a vow with him and God. Our marriage is sacred. Kapag pipilitin kong maghiganti at mag-cheat din, hindi magiging maganda at tama yun. Hindi masusolusyonan ang pagkakamali sa isa pang pagkakamali, Marco. Pasensya na kung hinalikan din kita pabalik. Nagdala lang ako ng sitwasyon. Hindi na mauulit yun. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan natin at naramdaman natin ng mga oras na yun, ay parte na lamang yun ang nakaraan. It's time for you to let go everything about us, Marco. Hindi ka makakausad kung nananatili kang bumabaling sa likuran mo at hindi sa harap. Okay. I'm sorry too. Sa kwarto ko na matulog. May bakanting closet doon. Lagay mo rin mga gamit mo. I'll be back. Lalabas muna ako. Saan ka pupunta? I need some air, Nineth. Kailangan kong pigilin ang sarili ko. Kapag hindi ko gagawin yun, ay baka sobrang pasalik ang gagawin ko dahil sa sobrang pagkasabi ko sa'yo. Huwag kang lumabas. Baka makita ka ng asawa at matalik mong kaibigan. Baka hindi pa umayon yung mga plano mo. Bili ni Marco bago siya tuluyang umalis. Nang mawala sa paningin ni Nineth ang lalaki sa kanyang paningin, napabuga siya ng malalim na buntong hininga. Pumasok siya sa kwartong tinutukoy ni Marco. Halos kapusin siya sa paghinga nang makita ang nasa loob nito. Kitang-kitang tokador ang frame na nakapatong doon. Kung hindi niya mukha, silang dalawa naman ni Marco ang nasa litrato. Bawat kuha ng litrato ay tandang-tanda pa ni Nineth ang lahat. Nanggigilid ang luha niya habang tinititigan ng mga ito isa't isa at inaalala ang mga araw nila ng dati niyang kasintahan. Naalala mo ba kung paano at bakit tayo naghiwalay? You pushed me away. Hiniwalayin mo ako nung ikaw lang gusto kong makasama. Kinausap ka ni Mommy, di ba? Nakiusap ang pamilya ko sa'yo na pilitin akong sumama sa kanila sa ibang bansa at magsama kami ron. Iwan ng Pilipinas, bumuo ng panibagong yugto ng buhay bilang pamilya. Then nagkasakit si Daddy, iniiwan kami. Gusto niyang humingi ng tawad sa amin. Sa akin. Gusto niyang kunin ako. Alam mong ayaw ko, di ba? Alam mong hindi ko kayang iwan ka. Alam mong ikaw ang buhay ko. At alam mo rin sunod-sunuran ako sa'yo. Kaya nung itinulok mo ako palayo at hiniwalayan, dahil mahal kita, sinunod ko ang gusto mo. Nagtiis ako sa ibang bansa para sa kinabukasan nating dalawa. Pero bigla ako nilang nabalitaan na kinasal ka na pala. Hindi sa akin kundi sa ibang lalaki. Pero Nineth, tangina, hindi ko magagawang magalit. Alam mo kung bakit? Kasi all over the years, ikaw pa rin. I can't imagine myself marrying other woman. Marco, bakit ka nandito? Akala ko lumabas ka. Pag-iwas ni Nineth sa usapan nila. I can't leave you here. Kaya bumalik agad ako. May kinuha lang ako. Ano yun? Inilabas ni Marco ang isang maliit na device na tinatawag na flash drive. Eto, copy ng footage sa room ng hotel kung saan naka-check-in ang kaibigan mo at ang asawa mo. Napasinghap si Nineth. Unti-unting namutla habang nakatitig sa maliit na bagay sa kamay ni Marco. Kinuha ng lalaki ang laptop niya at umupo sa kama. Napasunod naman ng babae at umupo sa kaning tabi. Bago tuluyang isaksak ni Marco ang flash drive sa laptop, nag-aalalang napatingin sa kanyang lalaki. You sure about this? Anong gagawin mo kapag may makita kang ebidensya na may lihim na relasyon ng dalawa? Tatawag ako ng mga pulis para dakpin sila. Pagkatapos,
I'll file an annulment para hiwalayin siya. Napatango si Marco. Tuluyang inisalpak ni Marco ang flash drive sa laptop. Ilang segundo lang, lumitaw na sa screen ang video. Tahimik ang kwarto habang pinapanood nila ang footage. Unay normal lang. Makikita ang kaibigan ni Nineth na pumasok sa hotel room. May dalang pagkain. Ilang minuto pa, dumating ang asawa ni Nineth. May hawak pa itong bouquet ng bulaklak. Nag-usap ang dalawa. Nagtatawanan hanggang sa unti-unting lumapit ang lalaki sa kaibigan ni Nineth. Kasunod nito, nakita sa video kung paano hinapos ng asawa ni Nineth ang pisngi ng babae. Nagsimula silang maghalikan at kalaunan, gumawa na ng kalaswaan sa mismong kama ng hotel room. Tatawag tayo ng pulis, Nineth. At ako nang bahal sa abogado. Sasamahan kita sa annulment. Hindi pinapakinggan ng babaeng malumani na wika sa kanya ni Marco. Pakiramdam ni Nineth ay para siyang pinagbagsakan ng langit sa nasaksihan. Natauhan lamang siya sa pagkakatulala nang biglang takpan na ni Marco ang laptop. Nineth, please be strong. I'm here for you. I'll make sure that after this, no one will going to hurt you again. May susi ka ba ng room nila? Alam mo ba kung nasan sila? Nandun ba sila sa room nila? Sabi sa akin ng mga tauhan ko, lumabas daw sila para kumain. And yes, meron akong susi sa room nila. Pwede ko bang hiramin? Why? I just want to surprise them. Anong plano mo, Nineth? Give me the key. Tumawag ka na rin ng polis. Ayaw mo bang samahan kita? Nag-aalala ako, Nineth. You don't have to, Marco. Ibigay mo na lang sa akin ang susi. Okay na ako mag-isa. Maiwan ka na rito, tumawag ka na lang ng polis. Nag-aalinlangan man, ay binigay ni Marco ang susi kay Nineth. Nang matanggap yun ng babae, ay mabilis siyang lumabas at nagtungo sa room nila Lizzie at Glenn. Pagpasok, patay ang ilaw. Napatingin si Nineth sa upuan, kaagad siyang upo roon. Hinilig niya ang kanyang ulo sa upuan habang hinihintay ang kanyang kaibigan at asawa sa loob. Napaayos si Nineth ang upo nang marinig ang lakalas ng pinto. Hindi siya gumawa ng ingay nang maramdaman ang pagpasok ng dalawa. Walang may bukas ng ilaw. Napakuyom ang kamao ni Nineth nang marinig ang tunog ng halikan ng dalawa, maging ang hagikik ni Lizzie at daing ni Glenn. Thank you sa mahal na sapatos, babe. Pati na rin sa lupa na niregalo mo sa akin. Ang mahal nun, ah. Anything for you, Glenn. See? Ako lang makakabigay sa'yo niyan. Not even your wife. Nineth can do that. Kaya nga eh. Pero, nakokonsensya pa rin ako dahil ramdam ko na ngayon na mahal niya na ako. She always take care of me. Kaya ko rin namang gawin yan, Glenn. Kita mo nga, willing kong ibigay ang lahat ng ari-arian ko para mapasakin at maagaw lang kita sa kanya. I didn't know you were that desperate, Lizzie. Are you that thirsty to steal my husband from me? Hindi mo madadaan sa akin kaya ginamitan mo ng kapangyarihan mo? Singit ni Nineth sa kalagitnaan ng pag-uusap nila. Nagulat ang dalawang taksil at napalingon sa kung saan siya nakaupo. Is that Nineth's voice? Nineth? Ikaw ba yan? Natatarantang nagtungo si Glenn sa switch ng ilaw at binuksan yun. Bumulaga sa kanilang harapan si Nineth na ngayon ay nakangisi sa dalawa, ngunit kitang-kita ang galit sa mga mata niya. Surprise! Oh, ba't parang nakakita kayo ng multo? Huwag kayong matakot. Ako lang to, ang babaeng inahas niyong dalawa. Nineth, let me explain. I know that line, Glenn. Linyahan niya ng mga cheater kapag nahuhuli silang may babae. Nineth, please, listen to me. Ikaw talagang mahal ko. Nasilaw lang talaga ako sa mamahaling regalo sa akin ni Lizzie. Kaya ako kumagat sa bitag niya. Pero ikaw talagang babaeng minahal ko. You dumb ass! What did you say? Gago ka rin pala eh. You think I'm in love with you too? Ginamit lang naman kita dahil naiinggit ako sa asawa mo. Oh, nakakatawa kayong panuorin na dalawa. Nakakatawa dahil mukha kayong kawawa. Pareho kayong tanga. Oh, Lizzie, nabawasan ba nga ng inggit mo na ngayon ay naago mo na sa akin si Glenn? Nineth, usapan natin to. Ikaw din, Glenn. Sayang ka. Ngayon na unti-unti na sana kitang sinubukang mahalin. Tapos ganito pang malalaman ko? To tell you frankly, yes. Hindi kita mahal nung pinakasalan kita. Pero naging faithful akong asawa sa'yo. Sinubukan kong mahalin ka. Nang sinubukan ko naman, ikaw naman ngayon ang pumalya.
Ninette, let's talk about this. Don't ruin our friendship. You already ruined it, Lizzie. Tinurog niyo rin ako. Ngayon, ako naman ang dudurog sa inyong dalawa. Biglang kumalabog ang pinto ng room, bumunga ng mga pulis, at kaagad na pinusasa ng dalawang taksil. Ninette, please! Ninette, usapan natin ito ng maayos. Sa batas tayo magtutuos sa lahat. Doon natin sa hukuman pag-uusapan lahat ng to. Sisiguraduhin kong makukulong kayong dalawa sa ginagawa nyo. Sana magsilbi itong aral sa inyong dalawa. Lizzie, walang magandang patutunguhan lahat ng mga inggit mo. Glenn, huwag mong hayaan ang sarili mong masilaw sa kayamanan at kapangyarihan. Mapapatawad ko man kayong dalawa. Ngunit kailangan nyong harapin ang mga consequences sa mga kasalanan nyo. Gusto ko matuto kayo sa mga pagkakamali nyo at magsisi. Kung mahal nyo man ang isa't isa, ipagpatuloy nyo pagmamahalan nyo kapag makalabas na kayo sa kulungan. Hindi na ako pipigil sa inyong dalawa. After all, every one of us deserve to be happy. Dahil sa sinabi ni Ninette, mukhang natauhan ng dalawa. Kitang-kita sa mukha nilang pagsisisit konsensya. Doon lamang nakitaan ng luha si Ninette nang mawala na sa paningin niya ang dalawa at tuloy nang kinaladkad sa labas. I'm proud of you, Ninette. You're still the woman I know. Matapang na babae. Ikaw pa rin ang kilala ko ng babaeng minahal ko noon. Bakit mo ginagawa to, Marco? After everything I did to you. Because I never stopped loving you, Ninette. At ilang taon ang lumipas. At iniwan mo ako na tinaboy. Ikaw pa rin at nananatiling ikaw. Matama ng mga matang wika ni Marco kay Ninette. Makalipas ang isang linggo, formal lang napawalang bisa ang kasalinan ni Ninette at Glenn. Sa parehong araw, binaba ng korte ang hatol kina Glenn at Lizzie. 10 taon na pagkakakulong sa kasong adultery, attempted fraud at emotional abuse. Ang mga ebidensya mula sa footage at testimonya ay naging matibay na pundasyon ng kaso. Ninette, pasensya na sa mga nagawa ko sa'yo. Sa ilang taong kasal natin, hindi ako naging mabuting asawa sa'yo. Hindi ko pinahalagahan ng mga simpleng bagay na ginagawa mo para sa akin. Yung pag-aalaga mo, pag-unawa. Kahit hindi mo ako mahal noon, pilit mo pa rin gampanan ng papel mo bilang asawa. Alam kong walang kwenta na itong mga salitang to kumpara sa sakit na dinanas mo. Pero gusto ko lang sabihin na nagsisisi ako. Sana kahit hindi mo ako mapatawad ngayon dumating man na ng panahon na hindi mo na ako kinasusuklaman. Wika ni Glenn nang bisitahan siya ni Ninette sa presinto. Hindi ako ang tipong taong kayang kalimutan agad. Pero Glenn, hindi ibig sabihin ay mananatili akong galit. Ang gusto ko lang matuto kayo. Hindi lang dahil sa akin kundi para sa sarili nyo. Para sa mga tao sa paligid nyo na maaapektuhan pa kung hindi kayo magbabago. Gusto ko lang rin sabihin sa'yo na hindi ka mahirap mahalin, Glenn. Alam ko yung pagpapakasal natin ay pilit lang. Kagustuhan nyo ng mga magulang natin. Hindi ako pinilit, Ninette. Gustong-gusto kita nun kaya pumaga kung pakasalan ka. May kasalanan din ako. Pasensya na kung hindi ako naging perfectong asawa sa'yo. Huwag mong sabihin yan. Yan nung nagpakasal tayo, ay kitang-kita ko kung paano mo sinubukang mahalin ako. Pwede namang ipakita mo sa akin hindi talaga ako mahalaga sa buhay mo. Pero kitang-kita ko mga effort mo. Kahit hindi mo na dapat gawin yun dahil kasal naman tayo sa papel. Arranged marriage lang nangyari sa pagitan nating dalawa. Pero hindi mo pinaramdam na napilitan ka. At yun ang pinaka nakakahiya sa lahat. Dahil habang ikaw nagsusumikap na gampanan ng pagiging asawa ko, ako naman, akong bumitaw. Akong naging mahina. Pinili kong tumakas kaysa ayusin ang kung anong meron tayo. Mas pinili kong mamabae. Hindi mo na kailangan saktan pang sarili mo, Glenn. Hindi ko rin naman sinasabi na kasalanan mo lang lahat. Pareho tayong nagkamali. Pero ang pagkakaiba lang, mas pinili mong takasan ng problema kaysa harapin to. Siguro kailangan talagang mangyari ang lahat ng to para matauhan tayo. Para maintindihan natin kung gaano kahalagang respeto, ang katapatan, at ang kabutihang pinapakita ng isang tao. Kahit hindi niya narinig ang kapalit na mahal din kita. Salamat, Ninette. Salamat sa pagbibigay ng oras para bisitahin ako. Salamat sa oras para mag-usap tayong dalawa ng masinsinan. Walang anuman, Glenn. Gusto ko lang malaman mo na naging masaya pa rin ako dahil naging parte ka ng buhay ko. Magaan ang loob ni Ninette nang lumabas siya ng presinto. Sunod naman yung binisita ay kung nasaan nakakulong si Lizzie. I'm sorry to, Ninette. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Naiinggit ako. Naging sakim ako. At ngayon, may kapalit ang lahat ng ginawa ko.
Pero sana balang araw, hindi mo na ako maalala bilang traidor mong kaibigan, kundi bilang araw kung paano hindi maging katulad ko. Hindi ko kayo gustong gawa ng masama, pero kailangan niyo talagang harapin ang resulta ng ginawa ninyo. Huwag kayong umasang madaling pagpapatawad. Pero I do hope you'll both use this chance to be better. Hindi para sa akin, kundi para sa inyo. Hindi ko naaasahan na mapapatawad mo pa ako. Hindi ko rin naman deserve. Pero habang nakakulong ako rito, gabi-gabi kong hindi makatulog sa kakaisip kung paano ko nasayang ang pagkakaibigan natin. Ikaw lang naging kaibigan ko. Naging totoo sa akin. At ako pang sumira ng lahat. Hindi mo lang nasira ang pagkakaibigan natin, Lizzie. Sinira mo rin ang tiwala ko, ang pagkatao ko. Pero kahit ganon, ayoko ring manatiling may galit sa puso ko. Ayoko na rin buhatin ang sakit ng habang buhay. Alam kong mahirap mo akong tingnan ngayon nang hindi mo naaalalang lahat ng ginawa ko sa iyo. Pero sana balang araw, kahit sa malahing panahon, maisip mong maging bahagi na rin ako ng panahong masaya ka. Na naging parte rin ako ng buhay mo. Na naging kaibigan mo rin ako. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo noon. Pero kailangan mong tanggapin ang kabutihang yun. Ay nalaman mo ng kasakiman. Hindi ko alam kung kailan ako matututong muling magtiwala. Pero gusto kong maniwala na bahalang araw, matututo kang magpatawad sa sarili mo. Dahil doon ka magsisimulang magbago. Thank you, Ninette, sa pagharap sa akin sa kabila ng lahat. Hindi ko alam kung ako ba mismong tatanggapin ang sarili ko. Kung akong nasa lugar mo. Ang totoo, Lizzie, hindi ko rin alam kung paano ko nagagawa ito ngayon. Pero gusto ko mamuhay ng payapa. At ang kapayapaan, nagsisimula sa pagpili kong bitawan ng galit. Kahit konti lang, araw-araw. Tumayo si Ninette at dahan-dahang lumakad palayo. Nang makarating sa pintuan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ingatan mong sarili mo, Lizzie. May pag-asa pa kung talagang gusto mong magbago. Ninette? Bakit, Lizzie? May isa ka pang hindi alam. Ano yon? Nakauwi na si Marco rito sa Pilipinas. Alam ko, Ninette. Siyang may-ari ng hotel na pinag-check-inan yung dalawa ni Glenn. Sa kanya ako nagpatulong. Talaga? Yes? Yan lang ba ang sasabihin mo? Ako rin yung dahilan kung bakit pinilit ka ng mga magulang ni Marco na itulak siya papalayo sa'yo. What? What do you mean, Lizzie? Kinumbinsi ko si mommy at ang daddy na utusan ng mga magulang ni Marco na paglayuin kayong dalawa. Spoiled brat ako ng mga magulang ko, di ba? Kaya lahat ng gusto ko'y gagawin nila. Pati ang pagpapakasal kay Glenn ay ako rin na may pakana. Binayaran ko ang mga magulang mo para ipil ka kay Glenn. Gusto kong gawing miserable ang buhay mo. Pero nung nagpakasal kayo, napansin kong parang ang payapan yung dalawa na mag-asawa. Doon ka naman planong agawin si Glenn sa'yo. Ayokong makita kang masaya, Ninette. Alam mo, ang hindi ko lang talaga alam, Lizzie, kung bakit ka inggit na inggit sa akin. Na sa ating dalawa, ikaw ang mas lamang sa ating dalawa. Ikaw ang mas mayaman. Ang ginagawa ng mga magulang mo lahat para sa'yo. Para maibigay lang ang mga bahagi na gusto mo. Dahil sa ating magkaibigan, ikaw palaging napapansin. Ikaw ang mas maganda. Ikaw ang gusto ng lahat. Ikaw ang mas matalino. Ikaw ang mas mabait. Mas masipag. Mas kaaya-aya. Kapag magkasama tayong dalawa, ako palaging hangin sa atin. Hindi totoo yan, Lizzie. Yun ang nararamdaman ko, Ninette. Naiiyak na tumakbo si Ninette sa kaibigan at niyakap ito ng mahigpit. I'm sorry, Lizzie. I didn't know that you feel that way. Hindi mo kailangang huminang tao, Ninette. It's me who make mistakes this way. Nagpadala ko ng inggit at hindi pinahalaga ng pagkakaibigan nating dalawa. Pero kahit ganun, Lizzie, nasaktan din kita, hindi ba? Maaring hindi ko sinasadya, pero naging bulag ako sa nararamdaman mo. Akala ko ayos ang lahat. Akala ko sapat ng pasensya ko bilang kaibigan. Pero hindi ko nakita na unti-unti ka na palang kinakain ng inggit at sakit. Hindi mo kasalanan yun, Ninette. Ako ang pumili na kimkimin ng galit. Ako ang pumili na manakit kesa magsabi ng totoo. Pinili kong itago sa ngiti ang sama ng loob ko. Pinili kong sirain ang pagkakaibigan natin. Pero hindi pa huli ang lahat para magsimula ulit. Hindi bilang magkaibigan gaya ng dati. Pero bilang dalawang taong natuto na sa sakit at handang magbago. Salamat, Ninette. Kahit pagkatapos ang lahat, manatira pa rin sa iyong kabutihan. Sana balang araw, maging katulad mo rin ako.
Mas lalong naging magaan ang pakiramdam ni Nineth. Napangiti siya nang makitang sasakyan ni Marco na kanina pa naghihintay sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba may trabaho ka? Tapos ng trabaho ko. Nabasa ko ang text mo kaya pinuntahan kita rito. Nag-alala ko sa'yo bigla eh. Hindi mo na dapat ginagawa to. Okay lang ako, Marco. Kailangan ko ring harapin sila para gumaan ang pakiramdam ko. Ayoko mabuhay na may mabigat na loob sa kanilang dalawa. You always make me proud, Nineth. Thank you, Marco. Pero hindi mo ako mahati sa sasakyan mo ngayon. See? May dala akong sarili kong sasakyan. I know. Susunod ako sa sasakyan. O ikaw sumunod sa sasakyan ko. Bakit naman? Ipagpapatuloy natin ang naputol na yugto ng buhay natin noon. What do you mean, Marco? Let's date. Let's start all over again, Nineth. Marco, I need time. Time? I'm sorry, Nineth. Nabigla ba kita? Okay. Let's move the date then. Pagod ka ba? Gusto mong magpahinga? I mean, time. For myself. For us, Marco. Kaya mo ba akong hintayin? Funny, Nineth. I'm always waiting for you. Hindi ako nagpakasal o nagmahal ng ibang babae dahil ikaw lang nakikita ko na kasama ko habang buhay. Kung paghihintay lang ang kailangan mo, walang problema sa akin yun. Hihintayin kita kahit kailan pa yan. Hihintayin kita kahit walang kasiguraduhan. Damn, Marco. Hindi ko alam na ganito ka pala kapatay na patay sa akin, ha? Buhay na buhay ako sa'yo, Nineth. Natawa ni lamang ang babae. Katulad ng usapan, naghintay si Marco kay Nineth kahit walang kasiguraduhan. Halos araw-araw ay nagpapadala siya ng pulang rosa sa bahay ng babae. Ngunit hindi siya nagpakita kay Nineth dahil ayaw niyang ma-pressure ito. Tanging sa text lamang sila nagkakaroon ng dalaw ng komunikasyon. Inaamin ng babae na kung minsan ay nasasabik siyang makita ang lalaki. Ngunit nilalabanan niya ito dahil alam niyang hindi pa siya handang magbigay ulit ng atensyon sa ibang lalaki. Lalo pat nire-respeto niya pa rin si Glenn sa kabila ng lahat. Umabot ng 1 taon, naging ganoon pa rin ang sistema ng dalawa. Ngunit si Nineth ay unti-unti na ring hinilom niya ang kanyang nakaraan. Happy birthday! Sigaw ni Nineth habang hawak-hawak ang cake na bitbit niya. Walang kaalam-alam si Marco na pupunta nga ng babae sa kanyang room ng hotel. Nagulat siya nang makita si Nineth. Ang pagod niya sa trabaho ay biglang nawala at napalitan ng sigla. What are you doing here? Is that really you? Why? Ayaw mo bang nandito ako? Bakit parang hindi ka makapaniwala? Akala ko, hindi ka bibisita rito. Nung birthday ko kasi, binati mo lang ako sa text pero hindi ka nagpakita sa akin. At saka, nagpadala ka lang ng regalo mo sa akin. Pumunta ako rito ng birthday mo nung nakaraan, pero hindi ko sinabi sa'yo. Ako naglapag ng regalo at hindi ang tauhan mo. Pero sinabihan ko silang huwag banggitin yun sa'yo. Baka nakakalimutan mo. May susi ako ng room mo rito. I think this is the best birthday ever. I missed you, Marco. You know that I missed you more than that. Thank you for waiting. Salamat sa paghihintay mo sa akin kahit walang kasiguraduhan. You don't have to say thank you, Nineth. Pinili ko to. Hindi ko pagsisisihan yun. Mahal mo pa ba ako? Hindi kita hihintay, Nineth, kung hindi pa rin kita mahal. At kahit kailan, hindi na walang pagmamahal na meron ako sa'yo. Ilang taon pero ikaw pa rin. At nananatiling ikaw. Mahal din kita, Marco. Ilang taon, maraming mang nangyari. Ikaw pa rin talaga. Ilang beses kong sinubukang kalimutan ka. Pero nahanap ko pa rin ang sarili ko na sa'yo pa rin umuwi. Ang hirap mong kalimutan, Nineth. Hindi ko alam kung anong gayumang binigay mo sa akin. Natatawang wika ni Marco. Napangiti si Nineth at nilapag ang cake sa maliit na mesa. Hinarap niya ang lalaki at napangisi. Hindi gayuma, Marco. Natural na karisma ko lang talaga to. Ang hirap namang kalimutan ng karisma mo. Sa'yo rin naman ah. Mahal na mahal kita, Nineth. Ang hirap mabuhay kung wala ka. Matama na wika bigla ni Marco. Nang gilid ang luha ng babae, dahan-dahan siyang lumapit sa lalaki at mabilis itong niyakap. Napapikit si Nineth nang maramdaman ang marahan na halik ni Marco sa kanyang noo. Mahal din kita, Marco. Pangako, hindi na ako magmamahal ulit kung hindi ikaw lang. Ako lang huling mapapakasalan mo, Nineth. Ikaw lang talaga, Marco. Dahil sa sagot ni Nineth,
Nagulat siya nang maramdaman ng malamig na singsing na naglandas mula sa kanyang daliri. Gulat siyang napatingin kay Marco na mapupungay ang mga matang nakatingin sa kanya. Bumagsak ang tingin ni Ninette sa singsing na pinasuot sa kanyang lalaki. Bumilis ang tibok ng puso niya at nanggilid ang luha sa kanyang mga mata. Pakasalan mo ako, Ninette. Magpakasal na tayong dalawa. Pangako, magiging mabuti akong asawa at ama ng magiging anak natin. I can't imagine my life without you in my life again. Madilim kapag wala ka, Ninette. Oo, Marco. Pakakasalan kita. Handa akong pakasalan ka kahit sang simbahan. Hindi ko nakikita ang sarili ko na magmahal ulit ng ibang lalaki. Ikaw lang talaga. Ikaw lang gusto kong maging ama ng magiging anak natin. Alam kong magiging mabuting asawa at ama ka sa pamilya natin. Una pa lang, ikaw talagang lalaking gusto kong kasama habang buhay. Ikaw lang talaga. Ang hirap kapag wala ka. Napayakap muli ang dalawa sa isa't isa. Isang yakap na puno ng pananabik at sabik sa isa't isa. Higit pa roon, hindi nakalimutan ng dalawa na magpasalamat sa may kapal. E sa kabila ng mga napagdaanan ng dalawa, kahit may dumating pa na lalaki sa buhay ni Ninette, kahit pa pinaghiwalay sila ng tadhana, binigyan pa rin sila ng tamang panahon upang magtagpo muli at ipagpatuloy ang naputol na pag-iibigan. Hindi naging madali, ngunit alam nilang na kaya nila lahat ng yon sa tulong ng Panginoon. Dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Hanggang sa susunod pong muli, this is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghang salamat!